Nasa almost 2 months na lang, playoffs na. At almost 10 months, Pasko na ulit at 13-month pay. Pero bagong lahat, ang top 5 team na merong pinakamahirap na schedule sa mga susunod na buwan or linggo ay Suns, Sacramento, Denver, Memphis at Clippers. Ang Lakers, Hornets at San Antonio merong 1 to 2 game buffer dahil na-postpone yung game nila. Yung isang schedule doon, February 20 na must-win game para sa LA. Kahit sila pa ay number 5 sa standing ngayon dahil yung Clippers, Minnesota at Dallas 1 win away sa kanila. Ang Minnesota at Dallas andun kasi sa linya na hindi ko naman sinasabing madali yung makakalaban nila. Andun lang sila sa rank na madali yung schedule. Ang Suns, merong 5-game window para makakuha ng at least 4-1 record. Ang Golden State naman, merong 27 games na natitira sa kanila. 9 games doon yung mga teams na outside ng number 10 sa standing. Mostly doon nasa tanking pa. Kung paano nila ipapanalo yon, sila nang bahala doon. Biglang nag-experiment kasi si Steve Kerr. Biglang tinanggal sa rotation si Trayce Jackson-Davis at pinalit si Quinton Post. Simple lang naman kasi ang sagot doon kung bakit. Dahil si Quinton Post merong 3-point shooting, 39%, kumpara kay Trayce Jackson-Davis. Since January, merong average si Post na 8 points, 4 rebounds, 1 assist, 16 minutes, 55% sa field at 40% sa 3-point area. Experiment kasi yung ginawa di umano ni Steve Kerr. European player din kasi si Quinton Post, taga Netherlands. Kung hindi nila nakuha yung taga Finland, baka sa taga Netherlands, doon sila makayari. Promising kasi sa college talaga si Quinton Post. Pwede silang makapag-build doon ng malamarka na player. Sa college pa, nag-a-average siya ng 50% sa field at 40% sa 3-point area na merong 17 points per game sa nakaraan 2 season. Ang Dallas naman, sa 26 game remaining, nasa 10 ang games doon na ang makakatapat nila nasa top 6 ng standing. 2 sila ng Minnesota na advance ng 2 games or sila yung merong pinakakonting natitirang laro. Ang pinaka-top schedule nila yung last week ng February until second week ng March dahil yun ang timeline ng recovery ng mga player na merong injury sa Dallas. Si Anthony Davis, walang timeline na binibigay ngayon ng Dallas kung kailan siya makakabalik. Wala din binabanggit na treatment na gagawin kay AD dahil iniiwasan ng Mavericks na maoperan si Anthony Davis. Magiging out na siya sa season kapag nangyari yun. Habang nasa recovery si AD, nasa taping siya ng kanyang mga show. Naging prankster pa si Anthony Davis ngayon. Balak din ng Mavericks na maibalik agad si AD sa lineup. Yung 3rd week ng March, yun ang pinaka-critical sa kanila na dapat makabalik man kahit hindi si AD pero yung ibang player ng Mavericks na merong injury. Dahil ang kalaban nila doon mostly galing na sa East at naghahabol pa sa standing. Yung pinakasayang na stretch sa Dallas, yung after ng gulo versus Phoenix Suns. Nagkaroon kasi sila doon ng 3-10 record na nasayang yung mga pondong na ipanalo ng Dallas.